Ka-Express, malaking usapan na naman ngayon ang pangalan ni Kai Sotto dahil sa bagong sitwasyon sa Los Angeles Lakers sa kanilang frontcourt. Una sa lahat, linawin natin, wala pang confirmed report na may offer ang Lakers kay Kai at wala pa ring official update na target siya ng Los Angeles Lakers. Pero kung roster fit at opportunity ang pag-uusapan, may dahilan kung bakit pinag-uusapan ng mga fans ang kanyang pangalan. At ayon sa NBA.com, nakuha ng Lakers sa Walker Kessler mula Utah Jazz at inaasang magiging malaking bahagi siya ng frontcourt nila. Sa parehong off-season tracker, nakalista rin na umalis si DeAndre Ayton papuntang Washington Wizards habang si Jackson Hayes naman ay umalis papuntang Utah. So ibig sabihin, nagbago ang center rotation ng Lakers at kahit may mga bagong bigs gaya ni na Kevin Looney at Sandro Mamukelashvili, may tanong pa rin. Kailangan ba nila ng isa pang matangkad na developmental big na pwedeng subukan sa camp? At dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Hindi bilang automatic NBA rotation player, kundi bilang low-risk, high-size option. Sa 2025-26 Japan B-League season, nagtala si Kai ng 13.1 points, 9.3 rebounds at 2.9 assists sa Koshigaya Alphas. May height, may rebounding, may passing touch at higit sa lahat may international experience. Pero real talk tayo, kung sakaling pumasok man ang Lakers sa ganitong idea, hindi ito big signing agad. Mas realistic ang training camp invite, exhibition-style opportunity o G-League evaluation. Ang tanong, sapat na ang profile ni Kai para subukan bilang backup project behind Walker Kessler? Kung titingnan natin ang Lakers ngayon, malinaw na may retool sila sa center position. Hindi na ito yung dating rotation na nakaasa kay DeAndre Ayton bilang primary pick. Na-trade si Ayton sa Washington Wizards kapalit kay Jaden Hardy at 2 second-round picks at nakasaad din na umalis si Jackson Hayes papuntang Utah. Sa kabilang banda, nakuha ng Lakers si Walker Kessler mula sa Jazz, isang malaking move dahil siya ang bagong sentro ng kanilang frontcourt plan. Kaya dito pumapasok ang tanong ng mga fans, kung si Kessler ang main center, sino ang long-term backup o developmental big na pwedeng itest ng Lakers? May Kevin Looney na, may Sandro Mamukelashvili, kaya hindi ibig sabihin na bakante agad ang spot. Pero sa NBA, laging may value ang exercise, lalo na kung mura, bata pa at pwedeng i-develop through training camp o G-League system. Diyan, interesting ang pangalan ni Kai. Hindi natin sinasabing Lakers bound siya. Hindi rin natin sinasabing may offer na. Ang sinasabi natin, kung ang usapan ay murang big project, may rason kung bakit pwedeng mapasama si Kai sa diskusyon. Sa bilig, may production siya. Sa 2025-26 season niya sa Koshigaya, nag-average siya ng 13.1 points, 9.3 rebounds at 2.9 assists. Hindi yan superstar number sa NBA standard, pero para sa isang 7'3 international big, sapat yan para sabihing may skill set na pwedeng i-evaluate. At ang pinaka-importante kay Kai ay hindi lang height. Marami namang matatangkad. Ang dapat tingnan ay kung ano ang kaya niyang ibigay sa limited role. Una, rim presence. Kahit hindi siya elite shot blocker by NBA standards, may natural lens siya na pwedeng maka-istorbo ng drives. Pangalawa, rebounding. Kailangan ng Lakers ng mga big na hindi lang nakaabang sa dunker spot, kundi marunong kumuha ng second chance possessions at offensive boards. Pangatlo, passing touch. Isa ito sa underrated part ng laro ni Kai. Hindi siya black hole sa loob. Kapag na-double, kaya niyang maghanap ng cutter o kick-out option. Pero kailangan ding maging honest, ang Lakers ay contender market team. Hindi sila basta nagbibigay ng minutes sa player na hindi pa tested sa NBA pace. Ang pinakamalaking tanong kay Kai ay mobility, physicality at defensive coverage. Kaya ba niya bumaba sa pick and roll? Kaya ba niya makipagsabayan sa mas malalakas na NBA centers? Kaya ba niya mag-survive kapag na-switch sa guards? Yan ang tunay na test. At kung ikukumpara kay Ayton, syempre malayo pa ang resume ni Kai. Si Ayton ay dating number 1 pick at proven NBA starter. Pero ang point ng Lakers situation ay hindi humanap ng panibagong Ayton-level player sa murang halaga. Ang point ay humanap ng player na pwedeng i-test o develop at baka maging useful emergency big. Doon pwedeng pumasok si Kai kung may team na willing magbigay ng chance. Meron ding ibang path si Kai. Pinag-uusapan niya ang US college route bilang bahagi ng kanyang NBA dream at ayon sa report,
At may SBB official na nagsabing naghahanda siya ulit para sa NBA at para sumali sa isang college team. So, ibig sabihin, hindi lang Lakers ang usapan dito. Ang bigger picture, naghahanap si Kai ng tamang platform para muling may pakita sa mga scouts na may NBA value pa rin siya. Kaya kung analysis ang gagawin natin, ganito ang fair take. Hindi confirm ang Lakers' interest, pero logical ang fans discussion. Umalis si Ayton, umalis si Hayes, dumating si Kessler, nagbago ang frontcourt, at kapag may team na naghahanap ng cheap developmental size, pwedeng pumapasok ang pangalan ni Kai bilang camp buddy, Exhibit 10 candidate o G-League evaluation project. Ang kailangan lang, huwag itong gawing parang sirado. Ang mas tamang framing, pwedeng subukan. Dahil sa NBA, minsan ang malaking break nagsisimula hindi sa guaranteed contract, kundi sa isang invite, isang workout, isang camp o isang team na naghahanap ng kakaibang profile. At para kay Kai, bawat maliit na window ngayon ay importante. At kung pag-uusapan natin ang Lakers fit ni Kai, kailangan nating hatiin ang dalawang bagay, fantasy at realistic path. Fantasy kung sasabihin agad na Kai kapalit ni Ayton, na parang automatic rotation player na siya. Pero realistic pathway, mas interesting yun. Dahil sa current Lakers situation, ang mas tamang tanong ay hindi starter ba si Kai, kundi pwede ba siyang i-test as developmental backup big? Ayon sa NBA.com off-season tracker, umalis si DeAndre Ayton papuntang Washington at si Jackson Hayes naman ay umalis sa Lakers habang pumapasok sa picture si Walker Kessler bilang bagong big man piece ng Los Angeles Lakers. So ibig sabihin, nagbago ang identity ng center rotation. Sa Kessler, ang obvious defensive anchor type, rim protection, size at pick and roll target. Pero kahit may Kessler na, hindi ibig sabihin tapos na agad ang usapan sa frontcourt depth. Mas lalo pang malinaw ito dahil ino-report ng Reuters na pinirmahan ng Lakers sa Kevin Looney sa 1-year, $3.9 million deal at siya ang nagsisilbing backup kay Kessler. Kaya dito kailangan maging patas sa analysis kung may Looney na, hindi madali ang path ni Kai sa regular minutes. Si Looney may championship experience, marunong mag-screen, marunong mag-rebound at sanay sa playoff level physicality. At yun ang bagay na wala pa ni Kai sa NBA level. Pero hindi ibig sabihin sarado na ang pinto. Sa NBA, iba ang rotation big sa developmental big. Si Looney ay win now backup. Si Kai, kung sakali mang masubukan, ay project. Ibig sabihin, hindi siya kukunin para kapalit agad ni Looney or Kessler. Mas realistic siyang tingnan bilang extra camp buddy, Exhibit 10 candidate, G-League evaluation big o insurance center, kung gusto ng Lakers ng mas matangkad na prospect na pwedeng i-develop. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.